Magandang buhay mga kabebe. At yun nga, yung pag-uusapan nga natin dito kasi nga maraming din pong nagtatanong sa akin kung magkano nga ba yung may income natin sa pag-iitik? Gaano ba kahirap ang buhay manghiitik? At yun nga po mga kabebe kasi nga ay may balak kang pumasok dito sa mundo ng duck farming at baguhan ka pa lang is nasa isip mo talaga is yung financial or yung pwede din po nating makuha sa itik na income natin everyday. So yun yung mga pag-uusapan natin mga kabebe. At yun, kung baguhan ka pa lang, first timer ka at itong video na to ay para sa'yo. So yun nga po is magkano nga po yung posibleng pwede nating kitain or income natin dito sa pag-aalaga ng itik. So yun nga po mga kabebe kasi nga baguhan ka pa lang. So yan po talaga yung gusto nating malaman kung magkano nga ba po talaga yung pwede nating ma-income sa pag-iitik. At yun nga po ay marami nga pong paraan din po sa pag-aalaga ng itik. Pwede mo itong i-poultry at pwede mo din itong ipastol katulad po ng ginagawa ko. So, yun nga po mga kabebe, ang income po ng itik na pwede nating makuha is depende pa din po mga kabebe, depende sa area na paglalagyan natin, kung anong paraan or anong klase ba yung pinapakain natin, feeds ba ito, or katulad ko ba itong pinapasto lang po itong mga alagang itik natin. Sa pag-aalaga nga po ng mga itik mga kabebe ay napakahirap po talaga, hindi po talaga madali kasi nga po lalo na at ganitong pastol lang po tayo umaasa tas wala po tayong pang-finance lalo na po at panahon na ng kahirapan sobra po talaga tayong malulugi niyan. Hindi naman sa ganun sobra yung malulugi tayo kasi nga in-expect nga natin na i-income yung mga alagang itik natin pag ipapastol. Pero hindi po ganun yung lakaran mga kabebe pag pinapastol po natin itong mga kabebe. Kabaliktaran po na sa isip mo na pag ipastol itong mga alagang itik mo is makaka-income ka na ng pera. So makaka-income ka po mga kabebe pero depende pa din po yun sa area na paglalagyan mo sa patoka na kinakain po ng mga alagang itik mo. Kasi nga sa ngayon nga po mga kabebe, tumatagal nga po yung panahon at yung mga itik ay nagbabago na ngayon kasi nga ay mga itik ngayon po mga kabebe is mas nasasanay na po na kumain po ng feeds. At yun nga po pag yung mga alagang itik mo na katulad ng ginagawa ko, pag pinapastol mo itong mga alagang itik mo mga kabebe, tas nasanay po ito sila na kumain ng feeds, ang posibilidad po niyan is hindi na po sila masyadong naghahanap po ng organic na pagkain katulad na lang po ng palay kasi nga po ay nagki-crave na po sila ng feed. So ang mangyayari po niyan is balanse po talaga yung pagpapakain mo at sa ganun is hindi man tayo magpakain ng feed sa mga alagang itik natin, at least po ay napapakain natin sila sa paraan ng ipapastol natin at organic lang din. Dapat balanse po talaga mga kabebe kasi dito nga sa amin, dito sa Bukidnon, halos nga po ay gumagamit na po ng 50% na organic yung tinatawag nating pinapastol at 50% na duck layer. At sa ganun na kahit ipastol natin itong mga alagang itik natin ay sinasabayan pa din po natin ng patoka na duck layer. At yun nga, para yung production po talaga ng mga alagang itik natin is tataas. So ang sagot ko dyan na pwede nating ma-income talaga sa pag-itik is depende po talaga sa paraan po ng pag-aalaga mo. Kasi nga po mga kabebe, pag ganitong pasto lang po talaga yung paraan natin, mas marami po talaga sa atin na umaasa lang po talaga dito sa area. Katulad ko, umaasa lang po talaga ako sa area. At yun nga, hindi din po ako masyadong nagpapakain talaga or inaasa sa duck layer yung patuka po ng mga alagang itik ko, kundi ay sa area ko lang talaga kinukuha lahat ng pangangailangan nila. At yun nga, pinapakain ko nga lang po itong mga alagang itik ko. Pag yung itlog nila tumaas na ng 100 na piraso, saka pa lang ako gagamit ng duck layer. Samantala yung iba, kahit kunti pa yung itlog, mga isang tray or kahit hindi pa nakabot ng isang tray ay nami-maintain po nila na papakainin yung mga alagang itik nila. Yun din po yung maganda mga kabebe na hindi ka na malulugi nun. Kasi kung gaano
karami yung pinapakain mong duck layer sa mga alagang itik mo is times 3 or times 2 din naman yung balik sa'yo. Pag ganito kasing pastol mga kabebe, sa akin nga is yung isang sako kong duck layer is good for good for 4 days na yun. Kasi nga is hapon lang ako nagpapakain sa mga alagang itik kong nangingitlog. So ngayon po mga kabebe, hindi ko talaga masasabi na kung magkano talaga yung income ng pag-iitik. Kasi nga, depende pa din po kung ilang itik ba ang meron ka. Tas depende pa din po yun kung, yun nga, sinasabi ko nga, kung anong paraan ba yung pag-aalaga ng itik mo. Poultry ba ito or pastol? Pag poultry kasi mga kabebe is kaya yung iba ay nagsisimula talaga sa konti lang yung itik nila kasi ay napoprovide po nila yung pangangailangan ng alagang itik nila. Yun para yung mga alagang itik nila is maibigay talaga nila yung mga patuka na kailangan, pa-vitamins, at sa ganun yung mga alagang itik nilang naka-poultry mangingitlog po talaga na nasa 90%. Samantalang tayo po na umaasa lang dito sa pastol ay nung nakaraan nga po mga kabebe, yung mga alagang itik ko na dumalaga, nangitlog po talaga sila na nasa 80%. Yun nga ay hindi naman kasi sabay-sabay mangitlog pag dumalaga po talaga itong mga alagang itik natin. Kaya sa ikadalawang itlog po nila or yung 6 to 8 months, diyan mo talaga makikita talaga yung pangingitlog po ng mga alagang itik natin. So, yun nga po mga kabebe, ang income nga natin sa pag-iitik is depende din po kung magkano yung itlog ngayon. Kasi nga ay season yan eh. November, December, January, February. Diyan po mga kabebe ay medyo mahal-mahal po talaga yung mga itlog ng itik natin dyan. Tapos ganitong wala ng itlog yung mga mangiitik ngayon is mahal yung itlog. Tapos pag marami naman pong itlog yung mangiitik ngayon, ang mangyayari is bababa naman yung itlog yung presyo. Kaya siguro mga kabebe, pag nag-itik ka talaga, isa lang talaga masasabi ko na mamumulot ka talaga ng pera. Pero yung income na sasabihin natin kung magre-reveal tayo kung magkano ba talaga yung pwede nating posibleng income dito sa itik is hindi ko talaga yun masasabi. Kasi nga is sa experience ko nga po mga kabebe, totoo, malaki talaga yung mapipira natin dito sa itik. Lalo na po at hands-on po talaga tayo. Tapos sinasabayan po natin ng patuka. At yun nga ay, bibigyan kita ng example mga kabebe kasi nga ay, posible po talaga na ma-income natin sa mga itlog, lalo at sabihin na lang din po natin, kung may 500 heads ka po na mabae, tas kahit 300 lang po na itlog everyday yung makukuha mo, at yun nga po mga kabebe, sa 300 na everyday na makukuha mong itlog, i-times mo yun sa tag 10 yung isa. So, ang mangyayari, may 3,000 ka per day. Yun po yun mga kabebe. Ito ay example lang po mga kabebe. Imagine mo na lang yan mga kabebe kung ilang itik yung meron ka. Tas nagpipinance ka pa. So, ang mangyayari pag nagpipinance ka po talaga ng itik, is mas malaki po talaga yung egg production po ng mga alagang itik natin. Yan po mga kabebe na ay partial lang po yan. Kasi nga ay iba-iba nga po yung presyo ng mga itlog ng itik natin. At hindi po sila pareha-pareha. Season-season po yan mga kabebe. Kaya pag sobrang dami din po ng mangiitik sa inyo ay disadvantage din po yun. Kasi nga ay maraming itlog, tas yung buyer is kumpiyansa na bibilhin nila yung mga itlog mo na medyo mura-mura. Pero pag ikaw ay madiskarte ka po talaga dito sa mundo ng duck farming, masasabi ko po talaga na mamumulat ka po talaga ng pera mga kabebe. Tas alam mo kung paano magbalot, alam mo gumawa ng itlog maalat. Yun, wala po talagang masasayang mga kabebe pag madiskarte ka po talaga dito sa mundo ng duck farming. Kaya nga sinasabi nila na itong negosyong na pinapasok natin is ito po yung negosyong tipid na di ka tinipid, lalo na po at ganitong paraan po yung
pagpapastol natin. So, yun lang yung pwede nating ma-income sa, yun lang, example lang natin yun ha. Disclaimer lang din po sa mga nag-aalaga ng itik. Ito ay base lang din po sa karanasan ko. Kasi nga nung nangitlog nga po yung mga alagang itik ko is nahit ko din po yung income ko na everyday na 4,000 everyday po akong nakaka-income nun. Everyday po yun mga kabebe 4,000. Imagine mo yun. Tas yung mga 13 na trip po yung na-harvest ko every morning. So, yun pa lang, mapapaisip ka na talaga kung maganda ba or hindi itong pag-itik. At yun, panahon na yun mga kabibi ay hindi pa po ako nun nagpapakain ng feeds, kundi ay organic po talagang kinakain ng mga alagang itik ko. Tas nakaka-income ako ng ganong halaga, 4,000 a day. Yun nga, may kuan din ako dun nag-upload din po ako ng videos ko, may videos ako dyan, kaya lahat po ng sinishare ko sa inyo ay naka-documentary po talaga. At dito po sa mga videos ko po ay ito po talaga yung reality o realidad po talaga na nangyayari po dito sa mundo ng duck farming, negatibo man or mga positibo ay ibabahagi ko talaga sa inyo. At yun nga po mga kabebe, sana nga po ay may matutunan ka din at may kuan ka din na mapasok mo tong ganitong negosyo, mapag-isip-isipan mo din. Kasi nga dito nga po sa mundo ng duck farming, kailangan mo talaga ng sipag at tiyaga, lalo at diskarte, lalo at ganito po yung paraan po ng pag-aalaga natin. At yun lang muna mga kabebe, ako nga pala yung duck girl ng Bukidnon ang nagsasabing magandang buhay po sa lahat. Yun nga, hindi ko napapakita yung mukha ko kasi nga parang hindi talaga. Bye bye.